Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sampu po ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay. Mga OFWs po natin, saan man po ay naroroon, it could be good morning, good afternoon, no? It could be madaling araw na po sa inyo, no? Whatever your time zone is, I wish you the best in life. Okay, maraming salamat. Okay, sa hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? Ay kung hindi mo naman po kalabisan po sa inyo, at kung kayo naman, if you find our videos, our channel informative at saka helpful, no, sa inyo, siguro naman po, hindi naman po kalabisan kung hihirit po ako ng isang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kabayan. It could be your friends, it could be your neighbors, kakamag-anak po ninyo o kakilala ninyo upang sila din ay may mapulot, no, sa ating mga pag-usapan at makinabang din po sila. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Alam mo ba ninyo, ayon po kasi sa datos ng YouTube, no, more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po sila subscribers, no? At kung kayo naman po ay, you feel our videos po ay helpful, no? Paki-ano lang po, paki-share po, like, no? At pag-subscribe po ang ating mga videos para po matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya at matulungan din po ninyo na makamit po natin yung ating 1 million na subscribers, no? Hopefully before the end of this year or early next year. At magagawa lang po natin ito kung kayo ay laging nasa likod po natin at kayo ay mag-subscribe, share, and like po, no, sa ating mga videos upang mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube. Okay? Maraming salamat. All right, let us now proceed, no, dito po sa ating main topic mo sa episode nito. Ito po may kinalaman sa sulat po sa atin ni Mr. Rene Bermejo, 7947. Simple lang po yung tanong niya na actually na-covered na rin natin itong na tanong niya, no, sa mga videos po natin, no. Sabi niya, pwede bang magpagawa ng last will and testament kahit walang AGS? Okay. Sa hindi pa na po nakakaalam, no, ang AGS po, ibig sabihin po niyan, extrajudicial settlement. Okay. Una, hindi po compatible yung AGS sa kanyang last will and testament. Kasi po, pag ang property po sa ilalim ng batas natin, no, ay matransmit po lamang yan, no, sa ibang tao, particularly sa mga anak o sa pagmana ng yumao, no, pag halimbawa by operation of law. Pag sinabing by operation of law, ibig sabihin yan, yung namayapa po ay wala pong iniwang last will and testament. Okay? Or wala siyang naiwang mautang or ang kanya pong mga tagapagmana, ang mga compulsory heirs po niya ay of legal age na. Okay? So, ang tawag po niyan, kung walang last will and testament ay intestate succession or by operation of law. Okay? Ngayon, ang pagkaiba naman nito sa last will and testament, ang tawag natin ay testamentary succession, na kung saan yung property po ng mamamayapa, namayapa, no, ay mailipat lamang yan. Tanda natin, no, whether mayroong last will and testament o wala, walang AGS, no, by operation of law, ang inheritance po, no, succession will operate, no, at the time na nagkaroon po ng pumanaw na po ang nagmamay-ari ng property, no. Lahat po ng kanyang ari-ari ang naiwan, no. Pag ang isang tao ay pumanaw,
whether siya may last will and testament o wala, by operation of law, okay, ay ito'y automatic po, transmitted po yan doon sa kanyang mga heirs. Automatic yan, ang ownership po nito ay transmitted po yan, or the right to inherit is immediately transmitted upon the death of the person, or it could be the testator or the decedent. Okay? Ngayon, sa tanong kasi sa atin, no, ni Rene Bermejo, una, pag ang isang tao ay namayapa na, okay? Pag siya ay may iniwang last will and testament, hindi po pwede yung extrajudicial settlement. Kasi bibigyan po talaga ng nirerespeto po, no, yung last wishes ng isang tao. Ang tawag po niyan yung testator, na kung saan gusto niya na kung siya ay pumanaw, ang kanyang mga ari-arian ay i-distribute ng sang-ayon sa kanyang kagustuhan. Of course, without prejudice naman ito sa karapatan ng kanyang mga compulsory heirs na hindi sila pwedeng pagkaitan ng kanilang mana, no? Ng tinatawag nating legitim. Okay? So, tandaan po natin, no? Rene, pag ang isang tao ay mayroong nainiwang last will and testament, yan ha, requirements yan ha. O kaya, ang tao ay mayroong minor na edad, anak na tagapagmana, o meron siyang pagkakautang. Hindi po pwede yung tinatawag nating AGS or extrajudicial settlement. Pag ang tao ay pumanaw na mayroong last will and testament, automatic po yan. Hindi po pwede yung extrajudicial settlement of estate. Or pag ang pumanaw ay mayroong minor de edad, okay? O may pagkakautang, no? Ay hindi rin po pwede yung extrajudicial settlement. So, saan tayo ngayon hahantong nito? Okay? Kung walang last will and testament, okay? Pag may minor de edad at may pagkakautang, ang tawag po niyan ay, para ma-settle yung estate ay judicial settlement of estate. Bakit judicial? Abay, pupunta po tayo sa korte. Okay? Ngayon, in contrast, pag ang isang tao ay namayapa na walang last will and testament, wala namang mga naiwang inutang, walang minor de edad, yung mga naiwan niyang mga tagapagmana, mga anak niya o mga compulsory heirs, ay sila ay magkakasundo, no, na sa pagpartihan ng kanilang mana ng sang-ayon sa batas o by operation of law, which is equal sharing yun, automatic yun. Pag nagkakasundo sila sa partihan, okay, at walang minor de edad, so pwede silang pumunta sa lawyer at magpagawa sila ng dokumento. Ang tawag niyan ay extrajudicial settlement of estate. At saka partition, kung mag-agree sila ng partition. Okay? So, pag sinabing extrajudicial, hindi na kailangan pang pumunta sa korte because nag-agree na sila eh. Okay? Extrajudicial settlement. However, pag minor de edad, mayroong minor de edad na tagapagmana, may utang, okay? Hindi pwede yung extrajudicial settlement. Kailangan pupunta yung mga heirs sa korte for settlement of estate. Ang tawag niyan ay judicial settlement of estate. Ngayon, pag naman ang isang tao ay mayroong last will and testament, okay? Huling-huling habilin ang tawag niyan, ha? Ay hindi rin po pwede yung ibaliwala yung last will and testament niya at mag-agree na lang na mag-ano na ang AGS na lang. Kasi po, ang batas po natin ay kinikilala pong sagrado ang last will and testament na dapat ito ay bigyan po ng importansya na priority o in fact superiority, no, doon sa ibang mga claims ng ibang mga wishes ng ibang tagapagmana. So pagbibigyan talaga ang last will and testament. Ang tawag naman dito ay although magiging judicial proceeding siya kasi ang last will and testament po, no, o huling habilin ay subject pa rin yan sa
probate ng korte to prove extrinsic and intrinsic validity. So pupunta pa rin sa husgado yung mga heirs o yung executor o executrix, no? Upang doon uh, magkaroon ng pagdinig at patunayan na ang kanyang last will and testament ay sang-ayon sa batas. Okay? So, punta sa korte. Kaya kung tutusin mo, bilang tatanong, ano bang mas maganda? May last will and testament o wala? Depende po yan sa gusto ng tao, no? Kasi kung marami siyang properties, no? Marami siyang properties at gusto niyang may mabigyan siya ng yung properties niya ay ma-distribute, no, sang-ayon sa kagustuhan niya, no? Ay magkaroon siya ng last will and testament. Kaya lang magastos po ito because syempre pupunta kayo sa korte. So kung wala naman siyang masyadong naiwang property, may naiwan man, hindi naman tulad ng napakarami, okay? Ay mas practical na mag-AGS na lang o extrajudicial settlement na lang kasi hindi na kailangan pang pumunta sa korte. All you have to do is mag-agree yung mga co-heirs, co-owners. Okay, ito we'll just subdivide the properties, apportion na natin yung ating mga mana, and then mag-discuss na lang tayo kung paano natin ito pamanahin, pagpapartihin, okay? Subject of course sa uh, uh, sa batas, no, na kung saan number one po, no, whether tanda po natin whether ang isang tao ay may last will and testament, okay, wala. Ang legitimate, ang ibig sabihin po niyan, ang inheritance po, no, ng mga compulsory heirs ay hindi po pwedeng mapagkaitan at hindi rin po pwedeng mabawasan yan. Whether may last will and testament o wala. In short, protektado po ng batas ang mga legitimate mana ng mga compulsory heirs, whether in testamentary succession or intestate succession. Okay? So I hope na nasagot natin ang katanungan ni Rene Bermejo. Of course, marami pong usapin, no? Yung intestate succession. Naku po ano po 'yan? Isang semester po 'yan sa law school, no? Kaya hindi po natin ma-discuss lahat 'yan, no? Kasi una, maraming class. There are two kinds of testamentary will, no? Meron ditong tinatawag natin holographic will, meron naman testamentary will, no? At merong natawag ng codicil, meron pang tinatawag na mixed succession. So, masyado pong mahaba yan, no? So, limited lang po tayo dito sa katanungan sa atin ni Rene Bermejo. So, I hope nasagot po natin yan. Okay? Bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahingi po ng inyong oras? Okay? At ipropromote lang po natin yung libro po natin, no? So, particularly kung interesado po kayo, paki-screenshot po ninyo, no? Highly recommended po na magkaroon po kayo ng kopya ng legal handbook, no? A daily companion for all. At ganun din po itong handbook on the Bill of Rights, okay? Na kung saan, itong mga libro pong ito ay highly recommended na mayroon po kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces, no? Kahit hindi po kayo lawyer, no? Ang importante diyan ay marunong naman po kayong magbasa ng mga basic na umintindi ng basic English. So magagamit po ninyo ito as your reference, no? O as a ready reference materials kung sakali mang may interesado kayo na malaman tungkol sa mga batas, no, na may kinalaman po sa pang-araw-araw nating buhay, no? Bilang isang mamamayan. Particularly, ito pong legal handbook, no? A daily companion for all, na kung saan ito po ay merong extract po ng mga batas na may kinalaman po sa buhay, ng ordinaryong buhay natin, pang araw-araw na buhay po natin. From the time na tayo ay pinaglihi, pinanganak, nagkaroon tayo ng marriage, no? Nagkaroon tayo, so may usapan sa family relations, pagdating sa kasal, legal separation, pagdating sa annulment ng marriage, and then divorce, no? Meron po dyan, and then
regarding our birth certificate, uh, employer-employee relations, no? At saka yung ating properties, nagpatitulo ng lupa, tax declaration certificate, easement or right of way, no? Ah, ang mga extract po ng mga batas na ito, at ang other laws, no, may kinalaman po sa pang-araw-araw nating buhay, no, ay makikita po ninyo dyan sa legal handbook, no, a daily companion for all. Then, yung ating pong handbook on the Bill of Rights, no, pag nag-exercise po kasi ang ating pamalaan na tinatawag nating inherent powers of the state, no, ano yun? Yung tatlo po, no, na the power of eminent domain, na kung saan uh, maaaring ma-expropriate po ng pamahalaan yung ating private property subject to the payment of just compensation for public use and purpose. Although meron ding time na we might not be entitled to just compensation. Then, yung ating power of taxation. So, nagkakaroon din po ng ano yan, impact po, no? Sa ating rights, liberty, and property, ang ating bulsa. Pag nag-exercise po ng power of taxation ang gobyerno, and of course, garon na rin yung ating tinatawag nating police power of the state na kung saan pag in-enforce po yung batas, no? Particularly yung mga criminal law po natin, where a person can be subjected for a arrest, no? Whether warrantless or with warrant of arrest, no? Search and seizure sa mga properties po natin, no? Ay at saka karapatan ng isang tao kung tayo ay naaresto, no, and under custodial investigation, no, ay makikita po nyo dyan sa Bill of Rights na yan. At meron na rin tayong tinatawag ngayon cybercrime na kung saan pag ang ating po mga electronic gadgets ay na-involve po, no, sa krimen, no, we could be subjected to cyber warrant na kung saan yung ating pong mga gadgets, no, could be subject to forensic examination. No? So, siyempre, dapat alam natin yung ating karapatan in this kind of situation. So, at least kahit paano man lang po emergency purposes or immediate reference purposes, kung meron kayong mga nasabing mga libro, ay sa inyong bahay, sa inyong workplaces, ay madali po ninyo itong mapakinabangan. Okay? And then, yung iba po nating libro, no? Yung labor laws po natin, dito po ay appropriate po sa mga HR practitioners, no, mga panyeros natin sa industrial and labor relations, no. Of course, yung corporate law annotated sa mga panyeros po natin sa corporate world, and of course, but not the least, ito pong ating CIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability. Ito po ay ating mga panyeros natin o panyeras, ito po yung ating Bible, no, sa ating as a member of the bar. So, napakahalaga po that we have a copies of these books, no, in our practice. Okay? So, mga hardbound po mga libro po ito, and you can order online, no? Paki-screenshot po ninyo, and then so that pag napunta sa website nila, you can peruse, no, yung mga pages po nito, table of contents, upang magkaroon ka ng idea kung ano bang nasa loob ng mga librong yan. Whether these materials are helpful, no, maging helpful po sa inyo. So, ito po ay publish ng ating publisher, Central Books, no? They have branches in Makati, Mandaluyong, Manila, Quezon City, and of course in Cebu and in Davao. Okay, you can order online, free shipping po. Okay? Maraming salamat. All right? So, thanks for your time. Okay? So, sa mga kapapasok pa lang, no? Anyway, may replay naman po ito. Kung hindi po kayo napag-subscribe, paki-click lang po subscribe, share, and like buttons po natin, no? Especially if you find this video informative and helpful. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified and you will na di po ninyo mamimiss ang ating mga updates sa mga videos. Sabi nga natin na mga may alam sa batas. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.